Nagtatrabaho bilang isang nurse sa Guerreros Hospital ang dalagang si Aya Valdemor. Kahit kakapiranggot lang ang sahod at nakakapagod ay kinakaya pa rin ng dalaga. Wala siyang sinusukuan. Sa katunayan ay 2 taon na siyang nagtatrabaho sa pribadong ospital na iyon at doon niya na din nakilala ang lalaking kababaliwan niya. Si Dr. Noah Guerrero, ang anak na may-ari ng Guerreros Hospital. Guwapo, matalino, astig at isang magaling na doktor si Noah. Kaya naman hindi rin masisisi ni Aya ang sarili kung bakit siya nagkagusto dito. Inaamin niyang halos lahat ng nurses na katrabaho niya ay pinapangarap din ang matipunong doktor. Kaya naman kahit baliw na baliw siya dito, hindi pa rin niya ipinapahalata na may gusto siya dito. Sa madaling salita, pakipot effect pa si Aya. Ngunit ang lahat ay nagbago nang mahalata din nilang kahit si Doc Noah ay panay rin ang sulyap sa dalaga. Iyon pala, may gusto na din pala ito kay Aya. Sakto namang ang kapwa nito na doktor na si Doc Bert ay may gusto rin sa dalaga. Kaya hindi lang sa pagiging doktor sila nagpapatagisan, kundi pati na rin sa pagsuyo sa babaeng kanilang napupusuan. Isang araw, kagagaling lamang noon ni Noah sa OR at katatapos lang operahan ang kanyang huling pasyente ng oras sa iyon nang makita niyang kausap ni Aya si Doc Bert mula sa di kalayuan. Doon na kumunot ang kanyang noo at tahimik na pinagmasdan ang dalawa. Nang makita niyang nagtatawanan na ang mga ito ay tsaka pala siya lakas loob na lumapit at tumikim ng pagkalakas-lakas. Oh, Doc Noah, tapos ka na ba sa pasyente mo? Nakangiting pang panimula ni Bert. Bakit? Makikita mo ba ako dito kung hindi pa ako tapos sa pasyente ko? Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ko dito? Nagbe-break? Eh di malamang, tigok na ang inooperahan ko. Suplada nitong sagot. Natawa naman si Bert tsaka tinapik lang ang balikat ng doktor. Ikaw naman masyado kang seryoso. Ang aga-aga, ang init agad ng ulo mo. I almost messed up with my operation. Kaya sino ba ang hindi iinit ng ulo? Isa pa, my assistant told me na may kailangan ka daw sa akin. That's why I'm expecting your presence sa mismong opisina ko. Pero nandito ka at nakikipagharuta sa isa sa mga nurses natin. Wala ka bang duty, Nurse Aya? Baling nito sa dalaga. Wala naman po, Doc. Mamaya pa po ako bibisita sa mga kwarto ng bagong pasyente. Bakit mamaya pa? Do it now! Ang ibang nurses sobrang busy. Tapos ikaw, nandito ka lang. Mga interns po kasi ang busy, Doc. Ginaguide din po namin sila. So may excuse ka pa. Bumalik ka na lang muna sa counter at i-check mo ang records sa mga bagong pasyente doon. Natapos ko na po, Doc. Eh di i-check mo ulit. Double check the list. Kahit i-triple check mo pa. Basta may magawa ka lang ngayon. Sige po, Doc. Doc Bert, naiwan ko po muna kayo. Sige, Aya. Don't worry. Nakangiti namang wika ni Bert habang tahimik na pinagmamasdan ang papalayong si Aya. So ano na? Mag-uusap pa ba tayo sa opisina ko? O titignan mo na lang ang pag-alis si Aya? Untag naman na nagsaselos na si Noah. I'm sorry, Doc. Okay, ikaw na ang mauna at susunod na ako. At iyon na nga ang ginawa ng dalawa. Nauna naman si Noah na agad ding sinundan ni Bert. Pagpasok nila sa opisina ay parehas naman silang naupo tsaka pa naunang nagsalita si Bert. Parang ang harsh mo naman masyado kay Aya. At sa banda naman ang harsh doon, Bert? Sinasabi ko lang ang totoo. Ang ibang nurses sobrang abala. But she's also right. Natapos na niya na maaga ang lahat ng naka-assign sa kanya. Kaya may karapatan siyang pakinabangan ang free minutes niya na ginagamit mo naman para makipagkwentuhan sa kanya. What's wrong with that? Wala naman akong nakikitang mali sa ginagawa namin. Oh well, siguro nga may mali sa'yo. Dahil halata namang nagsiselos ka. Me? Jealous? Hell no. Oh come on, Noah. We've been friends since childhood.
At kilalang kilala na natin ang baho ng isa't isa. Alam ko ang mga tipo mo sa babae at kabisado ko kung paano ka magselos. Nangyari na yan before kay Tin, right? Tin likes you at gusto mo rin siya. Pero dahil nga isa kang dakilang torpe, ayun, naunahan kita. Baka mangyari na naman yan ngayon for the second time around. Is made pa nito. Alam mo naman pala na gusto ko si Tin eh. Bakit mo pa siya niligawan? Noah, I also like Tin. Niligawan ko siya. Hindi dahil gusto ko makipagkompetensya sa'yo. Niligawan ko siya dahil gusto ko siya. Naiirita nga ako eh. Dahil ang hirap niyang suyuin. Puro siya ikaw, ikaw, ikaw. Mabuti na lang talaga at talent ko na din ang manuyo. Kaya ayun, napa-oo ko siya. So, plano mo din gawin to kay Aya? Bakit? Aaminin mo na ba sa akin ngayon na you also like her? Kahit obvious naman na gusto mo siya? Mas okay pa rin na sa'yo manggaling ang confession mo. What if sabihin kong oo? Na gusto ko nga siya. Are you going to avoid her? Oh dude, kaibigan at kababata mo lang ako. Pero hindi ako nagpapaubaya pagdating sa babae. I also like Aya. At kung ako sa'yo, gagalaw ka na dahil baka maagaw ko na naman siya. Just like Tin. Talagang hanip ka, no? I never thought na pares pala tayo ng babae magugustuhan. Hindi naman lahat. Kay Tin lang noon at ngayon. Kay Aya, kilala mo ko. At lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Baka nagpaplano ka palang ligawan si Aya. Sinagot na niya ako. Ikaw din, baka magsisi ka sa huli. Don't worry, kapag naman sino sa ating dalawang sagutin niya, walang sama ng loob. Magiging magkaibigan pa rin naman tayo. May the best man win. So, what's exactly your point, Bert? Nagawin mo ang dapat mong gawin. At gagawin ko rin ang dapat kong gawin. I will court Aya whether you like it or not. Kung sino sa atin na sasagutin niya, siya ang maswerte. So ano? Liligawan mo na rin ba siya? O matotorpe ka na naman for the rest of your life? Get out of my office. Marami pa akong gagawin. Is that your final answer, Doc Noah? Importante ba talaga na sabihin ko sa iyo ang magiging sagot ko, Bert? Wala naman. I'm just making sure. Sige, iiwan na kita dito. Basta pag-isipan mo sinabi ko. Siyempre, ayaw ko naman na manatili ka lang sa comfort zone mo. I also want the best for you. You're my friend. At hindi lang basta-basta friend. Para na din kitang kapatid. Kaya masaya ako kapag nalampasan mo na ang stage na yan. Pero kahit ganon, I won't let Aya go pa rin. I will pursue her. Have a good day, dude. Huling salitang narinig ni Noah mula kay Bert bago nito nilisan ang kanyang opisina. Nang hindi na maramdaman ng binata ang presensya ng kaibigan, ay tsaka pa niya nasuntok ang kanyang mesa. Pakiramdam niya nag-aapoy na siya sa sobrang galit at gigil. Iyon ang senaryong naabutan ng kanyang assistant na si Roy. Doc, gusto niyo po bang ibili ko kayo ng kape sa labas? Nauutal pang tanong nito. No, just stay here. Ano po bang nangyayari, Doc? Nakita ko po kasi si Doc Bert na lumabas mula dito sa opisina mo. Kaya pumasok na rin po ako agad. Oh, I hate that man. Niligawan ko naman talaga si Aya eh. Pero hindi pa ngayon. Oh, ano naman pong problema doon, Doc? May sinabi ba siya? Gusto niya rin si Aya, Roy. At plano niya pa talaga sirain ang diskarte ko, ha? Haharang na naman siya sa mga plano ko for Aya. Hindi na mapigilang wika ni Noah. Si Roy kasi ang bukod tangi nakakaalam na may gusto siya sa dalaga. At si Roy lamang din ang napagsasabihan niya ng lahat. Mangyari pa naging personal advisor na din ng doktor ang assistant kaya malapit sila sa isa't isa. Sinabi ko naman po sa inyo, Doc na mangyayari po talaga yan. Maganda po si Nurse Aya at hindi po imposible na magustuhan siya ng iba. Gaya na nga lang ni Doc Bert. Paano na yan, Doc? Hahayaan mo na lang ba na mapunta si Nurse Aya sa kanya? No. Kung kay Tin noon,
Hinayaan ko lang siya. This time, I won't let him win. Ayan ang gusto kong sagot. Very good, Doc. Ipaglaban mo agad si Nurse Aya. Lalo pa at bagay na bagay talaga kayong dalawa. Simulan mo na ang diskarte mo, Doc, para maunahan mo si Doc Bert. Alam mo naman na magaling din talaga si Doc Bert sa panunuyo, kaya di rin imposibleng mapasugot niya si Aya. Teka, sino ba talaga kakampi mo dito, Roy? Ako o si Bert? Siyempre ikaw po, Doc. Sinasabi ko lang naman po ang nakikita kong katangian ni Doc Bert, pero ikaw pa rin po ang manok ko. Tsaka, di hamak na gwapo ka pa naman kay Doc Bert eh. Lamang ka rin ng 5 paligo. Kaya ikaw pa rin ang hihigit sa inyong dalawa. But I don't know how to approach Aya. Huwag ka mag-alala, Doc. Dahil lumaki akong Boy Scout. May plano na po ako dyan. Kindat pa ni Roy sa binatang doktor. Natawa naman si Noah dahil sadyang naaliw talaga siya kapag si Roy na ang kausap niya. Lalo pa noong sabihin na nito ang napagplanuhan niya na siyang ikinahagalpak ni Noah sa tawa. Nagdaan pa ang mga araw at dahil porsigido na si Noah na maligawan si Aya, kaya naman kapag may free time siya, chinecheck niya ang dalaga sa nurse counter. Minsan nakikita niya itong naiidlip kaya hindi na niya mapigilan ang hindi mapatawa. Lalo pa at humihilik pa ito habang nakanganga. Malakas ng tikim na siyang nagpagising sa dalaga. Tumayo naman agad si Aya tsaka inayos ang sarili at hinarap ang gwapong doktor. Sorry po, Doc. Nakaidlip po pala ako. Paghingingan pa ng paumanhin. Nasaan ba ang mga kasama mo dito? Nag-break po sila. Nasa labas yata at kumakain. Eh ikaw, wala ka bang plano mag-break? Ayaw mo bang kumain? Mamaya na po siguro, Doc. Hindi pa naman po ako gutom. Hindi ka gutom o dinadaan mo lang sa pagtulog ang gutom na nararamdaman mo. Baka imbes na ikaw ang mag-alaga sa mga pasyente natin dito, ay ikaw pa tong ma-ospital. Gusto mo yon? Nagtitipid po kasi ako, Doc. Ang daming bayarin sa bahay at pati po tuition ng bunso kong kapatid na nasa college na po. Ako po ang sumasagot. Kaya mo tinitipid ang sarili mo? Sa tingin mo, paano ka pa makakatulong sa pamilya mo kung ikaw naman tong magkasakit, Aber? Hindi ko na po naisip yan. Wala ka bang gagawin ngayon? Mamaya pa po. Lumabas ka na muna dyan. Bakit po, Doc? Kakain tayo. At hindi ka pwede tumanggi dahil bawal tanggihan ang gwapong katulad ko. Hindi naman alam ni Aya kung kikilikin ba siya o matatawa dahil sa sinabing iyon ni Noah. Pero bago tayo umalis, ayusin mo muna ang sarili mo. Pati na yung laway na nasa pisngi mo. At mukhang naninigas na. Wika nito tsaka umalis. Ang naiwan dalaga naman ay dali-dali ning tinignan ang mukha sa salamin na nasa loob ng kanyang bag at doon ay nasapo ang sariling noo. Ano ka ba naman, Aya? Nakakahiya ka. Bulong niya sa sarili. Sinimulan niya naman agad ang pag-aayos sa sarili at nasa ganoong senaryo nga siya nang maabutan siya ni Doc Bert. Muntikan pa siyang mapatalon sa kinauupuan nang makita ang presensya nito. I'm sorry. Nagulat pa kita? Panimula pa nito. Medyo po, Doc. Mahina niya namang sagot. Well, dinaanan talaga kita dito para imbitahin ka mag-coffee saglit sa labas. Pwede ka ba? Ako po? Yap, ikaw. Bakit? Hindi ka ba available ngayon? Hindi talaga siya available. Dahil kami ang lalabas ngayon. Tsaka, anong oras na? Hindi na to oras para sa kape-kape na yan. Kakain na kami agad sa labas. Pagsabat naman ni Noah na noon ay nasa tabi na rin ni Bert. Oh, sorry. Di ko naman alam na kayo pala ang magkasama. Ngayon, alam mo na. Kaya nga ako nakatayo sa may lobby, right? 'Cause I am waiting for her. Okay then, wala namang problema sa akin yun. Maybe tomorrow na lang, Aya. Don't try your luck, Bert. Dahil ngayon pa lang, iimbitahan ko na agad siya para magsabay kami ulit bukas sa lunch. Okay, next time na lang. Wala na ring next time. Aya, bilisan mo na dyan.
At may gagawin pa ako hours for now. Baling naman nito sa dalaga na nooy palipat-lipat lang ang tingin sa dalawa. Opo Doc Noah. Doc Bert, pasensya na po talaga Maiwan na po muna kita dito. Magsasalita pa sana si Bert pero hindi na natuloy nang hawakan na ni Noah ang kamay ni Nurse Aya at hilain ng palabas. Ngunit imbis na mainis si Bert ay natawa pa ito dahil alam niyang sinisimulan na ni Noah ang pagdidiskarte niya sa magandang si Aya. Samantalang ang dalawa namang nagtungo lang sa may tapat na restaurant at doon na kumain. Tahimik lang parehas ang dalawa hanggang sa hindi na nga mapigilan ni Noah at siya na ang naunang magsalita. Madalas ba kayong lumalabas si Bert? Si Doc Bert po? Hindi naman po Doc Noah. Pero palagi kanyang niyayayang lumabas? Minsan po. Minsan naman, binibilhan niya lang ako ng coffee at cookies sa labas. Kapag naman wala ako sa counter, iniiwan niya lang po ako doon sa table ko. At kinakain mo naman? Opo, Doc. Sayang naman po kasi Tsaka nag-effort po siya para bilhin yun. I can also do that. Kaya ko pang lagpasan yun Hindi lang coffee at cookies ang kaya kong bilhin. Ano pong ibig mo sabihin? Wala. Gusto ko lang malaman mo na simula ngayon, ako lang ang pwede mong makasama sa lunch at hindi si Doc Bert o kung sino pa mang lalaki na umaaligid sa'yo. Naiintindihan mo? Pero Doc, bakit naman po? Gusto kita, Aya. I like you. O kung ano pa mang lingwahe ang gusto mong marinig. At dahil nga gusto kita, bawal ka nang sumama sa iba, lalong-lalo na kay Bert. Seloso akong tao, kaya please, wag mo akong pagselosin. Pero Doc, Alam mo, ang dami mong pero ha? Naiinis na ako sa pero mo. Bawal mo akong tanggihan. at bakit naman po bawal kitang tanggihan? Dahil gwapo ako, mayaman, at habulin din ng mga babae. Sa lahat-lahat nga ng babae nagkagusto sa akin, ikaw lang ang natipuhan ko. So, ang ibig mo bang sabihin, maswerte ako dahil nagustuhan mo ko? Exactly. Kaya bawal nang mahawakan ng ibang kamay mo dahil simula ngayon, ako na ang laging hahawak dyan. At kung maaari, wag mo nang kausapin masyado si Doc Bert dahil karibal ko siya sa'yo. Karibal? Pero Doc, wala naman po sinasabi si Doc Bert Wala pa siyang sinasabi dahil humahanap pa yun ng tiyempo. Kaya kung ako sa'yo, maniwala ka na lang sa akin, okay? Pag-aari na kita ngayon. And whether you like it or you like it so much, liligawan na kita. Dahil doon, halos maibugan na nga ni Aya ang kinakain dahil sa pagkagulat. Inaamin niyang kanina pa siya kinikilig dahil ang dating pangarap niya lang na makasama si Noah ay natupad na. Pero hindi naman niya aakalain na magiging direct to the point ang binata at sabihin nito ang lahat sa iisang palagayan lamang. Are you okay? Nabigla ka ba sa sinabi ko? Sino naman po kasi ang hindi mabibigla, Doc? Para kayo na sa karera Nagmamadali kayo. Ngayon pa nga lang tayo nagkausap, tapos sasabihin mo na agad na gusto mo ko at liligawan mo ko? Look, I'm sorry kung yan ang nararamdaman mo. Pero matagal na kitang gusto. Maski ang assistant kong si Roy ay alam yan. Tsaka, sinadya ko talaga sabihin sa'yo ngayon ang lahat dahil natatakot akong maunahan na naman ako ni Bert. So, nagpapaligsahan kayong dalawa? It's not that. Pero ayaw ko maunahan niya ako pagdating sa'yo. I like you since then at ayaw ko mawala ka pa sa akin dahil lang natotorpe na naman ako. At hindi na nga nakasagot pang muli si Aya. Para siyang nabilaukan sa sariling laway dahil sa mga narinig. Kanina pa din bumibilis ang pintig ng puso niya at para siyang nasa ulap ng mga sandaling iyon. Pagkatapos silang kumain ay inihatid pa siya ni Doc Noah sa nurse counter bago ito umalis at nagtungo sa kanyang opisina. Doon na napuno ng hiyawan ang counter at napuno din ng tukso si Aya sa mga kapwa niyang nurses.
Ibang level ka na, be, ha? Kung noon, si Doc Bert ang pumupunta dito. Ngayon, si Doc Noah naman. Oh my gosh! Kinikilig na wika ni Ash. Kayo talaga. Bumalik na nga lang tayo sa mga trabaho natin. Asus! Palibhasa, natupad na ang biggest wish niya na makasama si Doc Noah at makausap. Paano mo yung ginawa, be? Gayuma reveal naman dyan. Ash, hindi ko din alam. Basta, bigla na lang siyang pumunta dito at niyaya akong lumabas. At kumati naman agad ang Maria mo sa kilig. Imagine, makakasama mo ang isang Noah Guerrero? Oh my gosh talaga! Ano bang pinag-usapan nyo? Alam mo, chismosa ka talaga ha. Amin na yon. Ano ka ba? Paano namang hindi tayo magkaibigan, oh? So, ano nga? Ngumiti naman ng pagkalawak-lawak si Aya, tsaka mahinang sinabi ang lahat ng napag-usapan nila ni Doc Noah. Doon na nga rin natuptop ni Ash ang sariling pipig dahil sa kilig. So, ano bang ginagawa mo? Sagutin mo na agad! Ash, syempre hindi naman pwede yun, no? Kahit naman baliw na baliw ako kay Doc Noah, kailangan ko pa rin magpakipot para hindi halata. Baka isipin niya, easy to get ako. Gaga ka! Para matikman mo na agad ang namumulang labi ni Doc. Tsaka para mahawakan mo na rin ang nagtitigasan niyang mga pandesal sa tiyan. Ikaw talaga, Ash. Sige na, bibisitahin ko na muna ang mga naka-assign na pasyente sa akin at baka mawalan pa ako ng trabaho. Nakangiti pang paalam ni Aya sa mga kasama. Kahit siya ay hindi pa rin mawala-wala ang ngiti sa mga labi dahil sa nangyari. Kahit na masaglit lang ang naging pag-uusap nila ng doktor na si Noah, ay tagos pa rin sa buto ang kanyang kilig. Hanggang sa magsunod-sunod na nga ang pagsasabay nila ni Noah sa tanghalian, tinupad din nito ang sinabi niyang lalamangan niya ang mga nagawa ni Bert sa dalaga. Palagi nang may pa-flowers at pa-chocolate sa kanyang table at kuminsan pa hinahatid na ni Noah ang dalaga pag-uwi na siya naging dahilan kung bakit nakilala ng binata ang mga magulang ni Aya. Wala naman naging problema ang mga magulang ng dalaga kay Noah dahil bukod sa marunong makitungo ang binata sa mga ito, palangiti din ito at may sense of humor, bagay na plus points para kay Aya. Uuwi ka na ba after nito o may lakad ka pa? Tanong ni Aya kay Noah habang palabas na sila ng bahay ng dalaga. Uuwi na ako. I'm a bit tired at kailangan ko din magpahinga. Pagod ka pala eh. Bakit mo pa ako hinatid dito? Para siguraduhin safe ka. Aside from that, mahirap na. At baka makita ka pa ni Bert sa daan at siya na ang maghatid sa iyo. I won't let that happen, no? Ikaw talaga. Pero pasensya ka na ha. At makulit si Mama. Pinagpipilitan niya talaga na tayo na. Kahit hindi naman. Ano naman ngayon? Sagot mo na lang naman ang hinihintay ko eh. Ewan ko ba kung bakit mo pinapatagal to. Kilala ko naman ang family mo. Tsaka sabi nga nila, di ba? Na gusto nila ako for you. Ano pa bang hinahanap mo eh? Nasa akin na lahat. I'm rich, handsome, and talented. Hoy, di porket gusto ka nila Mama at Papa, ay papayag na din ako sa gusto mo. Bakit? Ayaw mo bang maging official na tayo? Soon. Hasus, palagi mo na lang ang sinasabi eh. Baka mamaya niyan, maunahan na naman ako ni Bert ah. Noah, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala lang si Doc Bert sa akin. Mabait siya at palakaibigan, pero wala akong gusto sa kanya. So sa akin meron. Ngiti pa nito. Ay nako, sige na nga umalis ka na at baka mas lalo ka pang magabihan sa pag-uwi eh. Sagutin mo muna. Bakit pa kasi? Importante ba talaga na sagutin ko yan? Natural. Tsaka, sige ka. Dito talaga ako matutulog hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Ano bang mahirap dun eh? Yes or no lang naman ang sasabihin mo, right? Ay, ang kulit?
Sige na. Oo na. Anong oo na? Oo na. May gusto na ako sa'yo. Okay ka na ba? Sige na, umalis ka na. May gusto ka sa akin pero ayaw mo pa rin ako sagutin? Ayan naman. Tawa pa nito. Soon nga sabi. Ayan na, nawala na ang thrill. Sige na, umalis ka na, wag nang makulit. Kiss muna. Noah, nakatingin sa atin sila mama. Baka makita pa nila. Flying kiss lang naman eh. Ay, oo na. Mamaya na. Sige na nga. Kung hindi lang talaga kita gusto. Nako, hindi ako papayag na walang kiss. Biro pa nito tsaka tuluyan na ngang pumasok sa kanyang kotse. At tulad nga ng ipinangako ni Aya, palihim lamang siyang nagpalipad ng halik sa binata at tuluyan na ring umandar ang kotse. At natapos nga ang gabing iyon na hindi nawala ang mga matatamis na ngiti sa labi ng dalaga. Hanggang sa ilang araw, linggo at buwan pa ang lumipas ay sinagot na nga ni Aya si Noah. Plano niya pa sanang paabuti ng 1 taon ang lahat pero ayaw niyang sayangin ang mga sandali, lalo pa at matagal na din niyang pinangarap ang binatang doktor. Naging masaya ang kanilang relasyon pero pansin pa rin ni Noah na para na siyang napaparanoid, lalo na kapag nakikita niyang kinakausap ni Bert ang nopya. Kahit naman sinabihan na siya ni Aya na huwag mag-alala, pero hindi niya alam kung bakit tila iba ang nararamdaman niyang inis at selos kapag ang dalawa na ang magkasama. Hanggang isang araw, saktong kakalabas lamang noon ni Noah sa kanyang opisina at takma niya sanang sasakay ng elevator papunta sa 7th palapag na makita niya si Bert na may dala-dalang bulaklak at chocolate. Dahil sa kuryosidad ay sinundan niya nga ito. At doon na kumuyom ang kanyang kamao nang makitang papunta ito sa gawi ng nobyang si Aya. Doon nakita niyang tinanggap ni Aya ang bulaklak na may mga ngiti pa sa mga lapi. Hindi naman niya agad napigilan ang sarili at gigil na gigil ngang lumapit sa dalawa. Kinuha nito agad ang bulaklak at itinapon pati na rin ang chocolate. Bert, I'm his boyfriend now. May plano ka pa din bang agawin si Aya sa akin? Gigil niyang bulwas dito. What? Nagtataka namang wika ni Bert. Noah, wag dito. Maraming tao. Pagsusumamo pa ni Aya sa nopya. Wag dito? Pero dito nyo pa nakuha magkita? Ospital to ng pamilya ko. Aya, sumunod ka sa akin sa office at mag-uusap tayo. Hindi, may duty pa ako. May duty ka pero you're here now? What an excuse. Noah, it's not what you think, okay? Bawi pa ni Bert. Bahala kayo sa buhay nyo! Huling salitang pinakawalan ni Noah tsaka iniwan ang dalawa. Inaamin niyang naiinis siya at nagagalit hindi lang kay Bert kundi pati na ni sa nobya. Pero dahil mahal niya si Aya, kaya nagawa niya pa ring hintayin ito hanggang sa matapos ito sa kanyang duty. Sumakay naman si Aya pero parehas lamang silang walang imik. Habang nasa biyahe, hanggang sa ihinto na nga ni Noah ang kotse sa may daanan. Can we talk? Noah, hindi ko gusto ang ginawa mo kanina. Wow! At ikaw pa talaga tong may ganang magalit? Alamin mo muna kasi ang dahilan. I'm not cheating on you. At wala yun sa isipan ko kahit minsan. Si Bert, nag-sorry na siya sa akin. At nag-congratulate dahil tayo na. He's happy that we're together now. At kung madalas mo man kaming makitang nag-uusap, dahil yun kay Ash. At ano namang connect ni Ash kay Bert? Gusto ni Bert si Ash at ako ang naging tulay nilang dalawa. Likas na kwela si Ash pero napaka sumpungin niya pagdating sa manliligaw. Ayaw niya din daw kay Doc Bert dahil babaero. Pero dahil porsigido si Doc, hiningi niya ang tulong ko. At first ayoko kasi alam kong magagalit ka. Pero he's sincere. Huwag mo namang gawa ng mali siya ang lahat, Noah. Sorry.
Nagsaselos lang ako. Hindi ko naman kasi alam eh. Galit ka pa ba sa akin? Kaunti. I'm sorry, love. Please, huwag ka na magalit. Sorry na. Mag-sorry ka muna kay Bert bago ka mag-sorry sa akin, okay? Mahal kita, Noah. Kaya wag ka na maging paranoid dyan, okay? Tumango naman ang binata tsaka siniil agad ng halik ang nobya. Kinabukasan din ay taos-puso niyang kinausap ang kaibigang si Bert at doon ay humingi siya ng paumanhin dito. Pinatawad naman siya nito kaya doon na rin nagpa siya si Noah na tulungan ng kaibigan kung paano mapapaamo si Ash. Naging maganda ang relasyon nilang dalawa pati na rin ang relasyon nila Noah at Aya. Nagdaan pa ang mga buwan ay nagpropose na nga ni si Noah sa nobya na sinagot naman ni Aya ng isang matamis na yes. Ngayon, kasal na lang ang kulang sa dalawa at magiging ganap na Mr. and Mrs. Guerrero na sila. Pinaghahandaan at pinag-iipunan pa nila ang mga gagastahin sa kasal, lalo pa at gustong-gusto ni Noah na gawing memorable at bongga iyon. Dahil para sa kanya, deserve lamang na fiancé niya ang engranding seremonya. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!